Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Ngayong panahon ng Semana Santa, marami nagtatanong, buhay pa ba itong mga practices na ginagawa tuwing Holy Week gaya ng mga pabasa o sinakulo at dito sa Quezon City, sa Barangay Santo Niño in particular, talagang buhay na buhay at ginagawa pa mismo nila, no? Sa katunayan ngayon, sa mga oras na ito, meron silang parang pagsasadula dito sa kalye mismo at nandito kami sa isang istasyon na. Ito yung huling hapunan ni Jesus. So mga kabataan sila na talagang nagbihis at talagang gumaganap, no, ng mga panahon ng passion o pagpapahirap nga kay Yesu Kristo. Mahigit 2,000 taon na ang nakararaan. So dito, ito talaga kahit napakainit ho, no? Ang init ngayon mga kapatid, pero tinitiis ng mga kabataan yung ganitong panahon para may portray lamang itong senakulo na ginagawa nga sa barangay. Yung mga residente dito talagang nanonood at talagang sinusundan din ang ginagawa nga na senakulo. So ang style nila, actually, nagpupunta sila sa iba't ibang mga bahay, no? Kung saan yung pinaka-station. Kung gayon, guro, At nakahanda ang aking taba sa sino malalabas tangan sa iyo. at aabutin to hanggang mamayang hapon pa. Ang kwento, mga galing ito ng Tondo, Manila at nakipagtulungan or nakipag-ugnayan dito sa barangay. So in all, ano talaga sila, production, may props, may costume. Ma'am, ito. Bakit nyo, ito si Ma'am Kagawad po. Ano pangalan nyo? Kagawad Lizel Calusarina po. Kagawad, bakit nyo ginagawa ito? I heard this is your first time na gawin ito dito sa barangay. Yes po, bali, ang LGBT group po ng Barangay Santo Niño lumapit po sa inyong lingkod and saying na may gusto daw po taga-Tondo gagalangin na mag-portray po at mag-ano ng sinakulo sa aming barangay. So syempre, malaking karangalan po na magkaroon dito sa aming barangay. Bakit po ninyo naisipang gawin ito sa barangay ninyo? Bali, kasi syempre, napakaganda po sa barangay na magkaroon ng, kung pwede nga, taon-taon na magkaroon tayo eh. Syempre, itong mga ganitong tradisyon, nakikita lang naman natin to sa mga probinsya. So why not dito sa city na magkaroon? May bayad po sila? Yung mga taga-Tondo? May bayad po yung mga Wala po, performers? wala. Medyo nagulat nga po ko kasi sabi nga po nila, walang bayad, Kagawad. So sabi ko, sino bang magpa-perform? Mas na-amaze ako sa kanila nung sinabi nilang puro kabataan. Kasi mostly sa kabataan natin, nasa 4 na sulok ng kwarto nila and then hawak nila cellphone. Ngayon, ma-amaze kasi puro bata yung ating mga lalo eh. Kaya yun po. Sige po, thank you Kagawad. Thank you po. Ayun na nga mga kapatid, no? Most of them actually mga kabataan. At ang pinaka-sinasabi talaga dito, ang pinakalayunin daw ng grupong ito na nagpa-perform ngayon is at least ma-educate pa rin daw ang mga kapwa nila kabataan sa ganitong klaseng mga practices ngayong Holy Week at maipasa, no? At hindi sana mawala sa ganitong mga panahon kahit na talagang advanced na ang mundo natin in terms of technology at talagang puro cellphone na nga ang gamit. So, I think nakakatuwa, no, na makita yung ganitong klaseng activity na isinasadula or ginagawa pa rin ng mga kabataan ito. Talagang live na senakulo, kumbaga. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang istorya ngayong araw.